Stella? Umalis ka na dito sa pamamahay ko. Ayoko na sa'yo. Narinig mo ang sinabi niya? Alis na. Dahil ako na ngayon ang kakasamahin ni Stella. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahalaga ang kasipagan. Ito'y daan sa kaunlaran. Kaya naman dapat ugaliin ni numan. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Tisoy sa ating dulang sa kanyang panahon. Almina, bakit nakalabas ang mga gamit yun ng mga anak natin? Aalis na kami dito ng mga bata, Tisoy. Iiwan ka na namin. Bakit mo gagawin yan? Hindi naman kayo nagugutom sa piling ko. Dahil wala kang pagbabago. Hindi ka pa rin nagtatrabaho. Hindi nga kami nagugutom dahil si Estela, nakabit mo, ang bumubuhay sa amin. Almina. Ayoko na, Tisoy. Sa loob ng 10 taon ng pagsasama natin, tiniis ko ang pagiging tamad mo. Maging ang mga pambababae mo. Dahil sa pag-asa magbabago ka pa. Pero puno na ako. Hindi ko na kaya. O, di mabuti kung umalis na siya. Ngayon, solo na kita. Kaso, Stella, hindi ko kayang bayaran ng tinitirhan naming bahay. Ay, hindi problema yun, Tisoy, my love. Dito ka na lang sa akin tumira. Para wala ka nang babayaran. Oo nga, no? Mas maaalagaan pa kita. Diba? Diba, mahal? Ako nang sasagot lahat. Nay, ito pong regalo ko sa inyo ngayong birthday nyo. Ano ba laman ng supot na ito? Damit ho yan. Maganda at branded. Tiyak, sa kinakasama ngayon kumuha ng perang pinambili ng damit ni Inay. Kuya Vic, wala akong trabaho eh. Kaya natural lang na ibigay niya ang mga pangailangan ko. Pinibigay ko rin naman ang kailangan niya eh. Ikaw talaga, oo. Kami nahihiya sa ginagawa mo eh. Para kang hostess. No? Binebenta ang katawan. Mahina ba kayong hostess? Kaya nila nagagawa yon, merong mabigat na dahilan. Ikaw wala eh. Talagang gusto mo lang magpasarap. Ayaw mo magtrabaho. Pwede ka naman magmaneho ng taxi dahil may lisensya ka naman. Oo nga. Pero ayaw mo. Kaya tuloy, iniwan ka ng pamilya mo. Bihira. Sermon lang palang maririnig ko dito. Dapat pala, hindi na ako nagpunta rito. Tingnan mo yan. Makalis na nga. Ay, yan ang hirap sa'yo, Tisoy. Kapag pinagsasabihan ka, lumalayas ka. Kaya hindi mo maituwid ang buhay mo. Iyon ang dahilan kaya gusto kong magpakalunod sa alak, paring Tisoy. Dahil nilayasan ako ng asawa ko. Pareho lang pala tayo nung naging problema, Arman. Oy, pinag-iba lang natin. Ikaw, may babae ka. Ay, ako wala. Pero wala rin trabaho. Hindi makatagal ang misis ko, kaya yun, bumalik sa magulang niya. Bakit ba ang hirap umintindi ng mga babae, no? Pare? Okay. Problema ko ngayon, wala akong matitirhan. Pre, hindi problema yon. Doon ka na lang sa amin ni Stella. Talaga? Oo. Ay, baka hindi pumayag yung kabretsi mo. Payag yun, basta't sinabi ko. Patay na patay yata sa akin kagwapuhan niyo. Oh. Kaya hindi siya makakatutol sa gusto ko.
Stella. Dapat wala, ha? Ang gwapo ng kaibigan niya. Ganda ng katawan. Stella, love. Oh, Pwede kaya? Wala pa kasi siyang trabaho, kaya hindi pa niya kayang mangupahan. okay lang. Yun lang pala eh. Oh. Dumito ka, Arman, hanggat gusto mo. Salamat, Estela. Hindi ka lang pala basta maganda. Mabait ka pa. Ikaw naman. Nagsasabi ka ng totoo. Naman, ang sipag mo pala, Arman, ha? Lagi mong dinidiligan ang mga pananim ko. Kaya ngayon, ayan no, namumunga na ang mga gulay. Para naman may maitulong ako sa'yo kahit papano. Nahihiya ako sa'yo eh. Believe talaga ako sa'yo. Gwapo ka na, Oh? masipag pa. Di tulad ni Tisoy, tamad. Wala man lang maitulong dito. Samantalang ikaw, mahusay kang magdilig. Salamat, Estela. Nagugustuhan mo mga Ay, ginagawa. oo naman. Lalo ka na. Gustong-gusto kita. Talaga? Anong gusto mo? Diligan din kita. Tiyak na magugulat si Stella. Kasi bukod sa maaga akong uuwi, may pasalubong pa ako sa kanya. Lalambingin ko siya ng gusto para bilhin niya yung nakita kong motor. Arman mo dyan. Si Stella, may kasamang lalaki dito sa kwarto namin. Sabi mo wala kang kilid eh, ha? Teka, Ewan ko ba? si Arman, Hinahawakan mo ako. Ang dami na. siya ang kasama ni Stella sa kwarto. Ang mga walang niya. Mga walang niya kayo! Tisoy! Tisoy? Walang niya ka, Arman. Ito pa ay gaganti mo sa akin matapos kitang tulungan. Pasensya na. Mas gwapo ako sa'yo eh. Kaya na in love sa akin si Stella. Hayop ko! Ay! Huwag mo sasaktan si Arman, Tisoy! Bakit? Ipabubugbog kita! Sige, ulitin mo pa yan! Ulitin mo! Stella! Umalis ka na nga dito? Umalis ka sa pamamahay ko! Ayoko na sa'yo! Oh, narinig mo sinabi niya. Alis na. Dahil ako na ngayon nakakasamahay ni Stella. Napakawalang niya mo, Arman. Tinulungan pa man din kita. Isa ka palang ahas. At si Stella naman, dahil sa kanya, hindi ko sinundan ng pamilya ko nang umalis. Yung pala, gagawin lang niya akong basahan na itatapon kapag ayaw na niya. Mga walang iya sila! May sakal! Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Masakit pa po ang katawan ko na eh. Salamat na lang, hindi ka tinakbuhan ng mga nakasagasa sa'yo. Dinala ka niya agad dito. Ano bang nangyari? Bakit ka nabundol? Nahuli ko po si Stella at si Arman. Nag-aali ka sa bahay. Ano? Ang kaibigan mo? Yung pinatira mo sa bahay niyo ni Estela? Opo, wala akong malay na silang dalawa na pala. Inahas ako ni Arman. At si Stella naman, dahil mas gwapo sa akin si Arman, naakit kagad. Nagalit ako. Pero yun, pinalayas nila ako. Para akong basahan na itinapon. At naglakad kang wala sa sarili, kaya ka nabundol. Ganun ba? Oo, Kuya Vic. Sana magagalit, anak, ha? Pero yung mga naganap na ito sa'yo, bunga ng mga kamalian mo. Sinaktan mo ang kalooban ng iyong asawa.
pinabayaan mo sila ng inyong mga anak. Nabuhay ka ng nagpapasarap sa piling ng babaeng hindi rin naman naging tapat sa iyo. At nang magsawa, niloko ka, itinapon. Nay, masakit po pala. Magpagaling ka at iayos mo na ang buhay mo. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, kuya. Wala akong trabaho at wala ring matitirhan. Nag-usap na kami ng kuya mo tungkol sa bagay na yan. Doon ka na rin titira sa bahay niya kasama ko. Pag malakas ka na, ipapasok din kitang driver ng taxi sa kaibigan ko naghahanap ng mga driver. Salamat, kuya. Nay, pangako, magbabago na ako. Magsisipag na. At kalilimutan ko ng katamaran. Ikaw pala ang sinabi ni Itay na bisita ko. Almina, kumusta na kayo ng mga anak natin? Maayos naman kami. At magaan na rin ang damdamin ko. Dahil hindi na ako laging umiiyak. Patawad sa lahat-lahat. Ang laki ng pagkakasala ko sa iyo. Pero gusto kong malaman mo na nagbago na ako. Ilang buwan na rin kaming hiwalay ni Stella. At may trabaho na rin ako. Mabuti naman. Almina, pwede kayang magsimula tayong muli? Tisoy, ang pagbabago ay hindi nakikita sa isang kisap mata. Kinakailangan ng sapat na panahon upang mapatunayan yon. Almina, Aalis ako. Magtatrabaho sa ibang bansa ng 2 taon para sa ating mga anak. Almina. Sana ituloy mo ang pagbabago mo. Para pagbalik ko, mabuo muli ang ating pamilya. Maitutulad sa anay ang katamaran. Sinisira nito ang isang sambahayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Special Sound Effects Jerry Mutiak, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag po! Maawa po kayo sa akin, Lolo Aldo. Ayoko po makulong sa presinto. Kung ganon, ano ang dahilan ng gabi-gabi mong pagbabantay sa labas na silid ni na Arnal at Marilen? Pinagpaplanuhan mo silang nakawan at pagkatapos papatayin? Magsalita ka, Angelito! Magsalita ka! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang paglilingkod sa kapwa ay nagmumula sa tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa mga taong binigyan natin ng pagkakataon at direksyong tulungan. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Marilen sa ating dulang sa kanyang panahon. Gaya
nga ng sinabi ko, Marilyn, dadaan muna kayo sa supervised trial custody sa loob ng 6 na buwan. Magkakaroon ng mga buwan ng pagbisita ang social worker sa inyong tahanan para kumustahin ang kalagayan ng bata sa emosyonal at iba pang aspeto. Nauunawaan ko po, sister. Nakahanda po kami sumunod sa proseso ng asawa ko. Pagkalipas ng 6 na buwan, ibibigay na sa inyo ng ahensya ang consent to adopt. Kasunod nun, ang pagsusumiti ng petisyon para sa pag-aampon sa family court upang gawing opisyal ang pag-aampon. Tatandaan ko pong lahat ng mga sinabi ninyo, sister. Maraming salamat po sa pag-aasikaso sa aming pagbisita dito sa bahay ampunan. Makakaasa po kayo, magiging maayos ang lahat sa ating mga pagitan. Angelito? Kayo po yung bumisita sa akin dito sa ampunan nung nakaraang buwan. Oo. Ano, handa ka na ba sumama sa amin sa magiging bago mong tahanan? Opo. Kung handa na rin po kayong tanggapin ako. Aba, siyempre, oo. Ako nga pala si Arnel, ang magiging daddy mo. Daddy Arnel? Pwede po bang yun ang itawag ko sa inyo? Si Angelito, Aldo. Abay, parang walang kapaguran. Pagkatapos magligpit sa kusina, dito naman sa sala naglilinis. Sa totoo lang, lalong luminis ng gusto ang bahay na ito mula nang dumating ang batang yan. At napakagalang pa ka mo. Abay, ito yung makikita ako, nagmamano. Ako, Aldo, aminin ko, nagdagdag din ang tuwa sa puso ko ang pagdating dito ng Angelito. Napakagaan ang loob ko sa bata. Sana nga maging maayos sa mga bagay-bagay sa pagtira niya rito. Kung ang mag-asawang Marilyn at Arnel lang, wala siya magiging problema sa mga bago niyang magulang. Pero paano kung sa panig ni Angelito magkaroon ng problema? May ibig ka bang sabihin, Aldo? Naging traumatic kasi kay Angelito ang unang pagkakataong may kumuha sa kanya dito sa bahay ampunan. Ano pong ibig ninyong sabihin, sister? Pagkaraan ng ilang buwang pagkuha sa kanya dito ng mag-asawang walang anak, hindi nila inaasahan ang biglang pagbubuntis ng babae. Simula noon, ginawa nila ang lahat ng paraan upang mawala sa landas nila si Angelito. Upang mawala sa landas nila si Angelito? Oo. Iniligaw nila si Angelito, iniwan sa isang lugar na hindi pamilyar ang bata. Natuklasan lang namin ang lahat nang bisitahin sila ng social worker na naka-assign sa kanila. Kaya pala binabantayan kami ni Angelito gabi-gabi sa aming pagtulog. Na kahit sandali, ayaw niyang mawala kami sa kanyang paningin dahil natatakot siyang muling maabandona gaya ng kanyang naging karanasan sa mga unang umampon sa kanya. Mami Marilyn, natatakot po kasi kung mawala kayo sa akin ni Daddy Arnel. Mahal na mahal ko po kayo. Gusto ko na po na narito sa piling nyo. Gusto ko po kayo na ang maging totoong mga magulang ko. Angelito, sino ba ang may sabing mawawala kami sa iyo ng Daddy Arnel mo? Alam mo, ang totoo, may sorpresa kami sa iyo ng daddy mo. Po? Ano pong sorpresa yun?
Pinagtibay na ang aming decree of adoption. Ibig sabihin, aayusin na ang birth certificate mo. Yan ang gagawin mo. Totoo po bang narinig ko, Mami Marilyn? Oo. At pagkatapos ng ifa-file naming petition for adoption, matatawag ka na naming tunay naming anak. Kaya wala ka nang dapat pang ipangamba. Ginagawa namin ng daddy mo ang lahat para sa kabutihan mo. Pero syempre, lahat ng ito may kapalit. Ano pong kapalit? Na hindi ka na po pwedeng tumutol sa plano naming pagpapaaral sa'yo. I-enroll ka na namin ng daddy mo sa isang maayos na paaralan. Opo, Mami Marilyn. Pangako po. Gusto ko naman po talaga mag-aral eh. Natatakot lang po kasi ako kapag naririnig ko po ang salitang eskwelahan. Nasa likod mo kami ng daddy mo. Kaya wala kang dapat ikatakot. At mula ngayon, dahil doon na rin naman tayo papunta, daddy at mommy na ang itatawag mo sa amin. Hindi na mahalagang nakadugtong pa roon ang aming mga pangalan. Maliwanag? Opo, Mami. Opo. Nalampasan na ni Angelito ang kanyang mga problemang emosyonal at mababang pagtingin sa sarili. Opo, Itay. At malaki rin pong naitulong niyo ni Inay sa kanyang mga pagbabago dahil sa pagmamahal at atensyong ibinigay niyo rin sa kanya. Inaamin ko, may isang pagkakataong nagkamali ako ng paghusga sa kanya. Ako man po, Itay. Nagkamali ako ng pag-unawa sa kanyang mga kilos. Ang mahalaga, hindi tayo sumuko sa kanyang sitwasyon. Muli natin na ibalik ang interes niya sa buhay, laban sa mga bagay na labis na nakaapekto sa kanyang kasalukuyan. Itinuturing na isang malaking sakripisyo ang paglilingkod sa kapwa. Ngunit hindi dapat kaligtaan na kapag kinalingan natin at tinugunan ang pangangailangan ng iba, tayo ay naglilingkod din sa nasa itaas na ating Ama sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Alan Ortega. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Andy? Nagbalik ka? Hindi totoong address ng mansyon na binigay sa akin ni Nori. Ang tumambag sa akin, isang luma at abandonadong gusali. Anong ibig mo sabihin? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang buhay ay hindi ganap kung wala ang mabubuting kaibigan.
natututuhan natin ang pagiging naroroon natin para sa kanila. Gayon din naman sila para sa atin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Andy sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, heto pa ang kanin at menudo, Andy. Kumain ka ng kumain, ha? Para mawala yung sentimiento mo. Diyan sa hindi agad pagpapapasok sa'yo ni Efren sa loob ng bahay. Dahil nga, nasa supermarket ako. Gustong gusto ko na nga umalis kanina. Kalahin mo ang tagal-tagal ko nakatayo sa labas ng bahay niyo. Pasensya ka na nga eh. Napagkamalan ka raw kasi niyang nag-aalok ng mga encyclopedia sa bahay-bahay. Paano nga naman? Nakakuntodo long sleeves ka pa at nakaslacks ka pa. Ang totoo, kaya ako napasyal dito. May bago magbubukas sa dyaryo. Oo. Kaysa ka ako, magmukmuk ka rito dahil iniwan ka ng asawa mong banal. Mag-apply ka roon. Talaga, Andy? Ay, totoo ba yung sinasabi mo? Oo. At binild up na kita sa executive editor. Kako, mahaba ng karanasan mo sa paghawak ng dyaryo. Kaya huwag ka na magdalawang isip. Dahil minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Ay, oo! Tatawag agad ako sa publishing dito sa ibinigay mong number, Andy. Naku, maraming salamat, ha? Dahil talagang kailangan ko ng trabaho sa panahong ito. Akala ko ba nandito si Andy? Ka-text ko ah. Ang sabi niya, idiretso ko na rito yung mga pinabili niyang prutas para sa'yo. Sasaglitin daw niya sa Binondo si Bianca. May bubuksan daw kasing bagong dyaryo pag-a-applyin niya doon. Yan ang ikinatutuwa ko dyan sa asawa mo. Basta may bagong oportunidad, hindi maaring hindi niya ibahagi sa mga kaibigan niya. Nangihinayang daw po kasi siya sa potensyal ni Bianca. Marami daw kung pwedeng maging trabaho sa dyaryo. Ay, oo naman. Matalino si Bianca. Minalas lang talaga sa napangasawa. Alam mo ba no isang araw, nasasalubong ko lang sa asawa niya. May kaakbay na naman buntes. Minor de edad pa yata. Si Andy naman hunay. Itong mga huling araw, halos madaling araw na ako umuwi. Kasi nga kabuanan mo na. Kaya kayod marino yung asawa mo. Hindi mo ba nakita? Halos lahat na yata ng dyaryo sa Pilipinas, niraketan niya. Kahit anong dyaryo ang buklatin mo, abay naroon yung mga drawing niya. Talaga po, Mami. May bibili mo po ako ng laptop para sa online class ko? Oo, anak. Pagkatapos ng 3 kong sahod, sa bago kong trabaho, maibibili na kita. Promise, Mami. Mag-aaral po ako mabuti. Alam mo ba, yan talaga ang goal namin ng daddy mo. Ang maibigay sa'yo mga bagay na kailangan mo para mas makapag-aral kang mabuti. Goal na lang po nating dalawa, Mami. Tinakasali si Daddy. Minarkahan ko po sa kalendaryo yung araw na iniwan niya tayo. Kaya wag na wag siyang babalik dito sa atin. Dahil ipagtatabuyan ko siya. Ano ikaw mo, Hana? Isang linggo nang hindi umuwi si Andy? Oo. Nasaan daw siya? Sabi doon sa huling text niya, nag-aabol daw siya sa mga deadline. Kaya nag-stay in na lang daw po siya sa publication. Pero kahit na. Alam niyang kabuanan mo na. Kaya kailangan umuwi siya rito pagkatapos ng mga trabaho niya. Hindi nga ako sinasagot yung mga tawag ko, Nay. Ay, naku, Diyos ko. Halin nawa, walang masamang nangyari sa asawa mo, Ana. Mami! Mami! Oh, Ay, nasa lubong ko po sa labas si Tito Andy. Papunta rito sa atin. Andy, bakit may dala kang malaking bag? At saka bakit ganyan ang ayos mo?
Para kang haggard na haggard. Desidido na ako, Bianca. Sasama na ako kay Nori. Ha? Ngayong gabi ang usapan namin magkikita sa ibinigay niyang address na pagmamayari niyang mansyon. Teka muna. Sinong Nori? At anong ibig mo sabihin, sasama ka na sa kanya? Nakilala ko si Nori sa isang entertainment club sa Tomas Morato. Unang kita pa lang namin, nahulog na ang loob ko sa kanya. Pero yun ang una't huli naming pagkikita. Pagkatapos yun, sa cellphone at online na lang kami nagkamabutihan. Andy, alam mo ba kung ano ang mga sinasabi mo? Abay, paano si Hana? Paano magiging anak ninyo? Wala na akong mukhang ihaharap kay Hana. Naubos ko na lahat ang perang naipon ko para sa kinabukasan namin mag-asawa. Naipadala ko ng lahat kay Nori. Ano? Andy, nahihibang ka na ba talaga? Hindi mo ba naiisip na bukod sa pagsasama ninyo ni Hana, nasisirain mo? Paano hanap buhay mo? Andy, ang laki ng responsibilidad mo sa mga dyaryong tatalikuran mo. Napasubo na ako sa pagkakamaling ito, Bianca. Kaya pangangatawanan ko na ito. Hana! Hala, bitiwan mong bote ng laso na yan. Parang awa mo na. Makinig ka sa akin. Madadamay pati sanggol na nasa sinapupunan. Yan ang nga gusto kong mangyari, Nay. Mawala na kaming pareho sa mundong ito. Parang dobling hirap ng kalooban ng danasin ni Andy sa ginawa niyang pag-iwan sa amin ng magiging anak niya. Hindi ba naman natin alam kung anong talaga nangyari sa asawa mo? Tumawag si Bianca. Nakako siyang iuwi rito si Andy ano man ang mangyari. Bakit bigla na lang siya hindi umuwi? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Sinikap ko namang maging mabuting asawa sa pagitan ng pagsasama namin. Andy, nagbalik ka. Hindi totoo ang address ng mansyon na binigay sa akin ni Nori. Ang tumambad sa akin, isang luma at abandonadong gusali. Anong ibig mo sabihin? All the while, ang kausap ko pala sa online na si Nori, ang tiyahin niya na humingi sa akin ng malaking halaga ng pera sa telepono dahil ooperahan siya sa kanser niya sa utak. At ang katulong na nagbigay sa akin ng instruction sa telepono kung paano ko maihuhulog ang pera ay iisa. Ha? Kung ganun, na-scam ka, Andy? Dahil naghangad ako ng kagitna, Bianca. Naliwala ako sa karangyang ipinangako sa akin ni Nori. Kapalit ng mga perang pinaghirapan ko. Na pinadala ko lahat sa kanya sa pamamagitan ng cash transfer. Pinangakuhan niya ako ng malaking bahay, ng sasakyan, ng lahat. Sa mga sinabi mong yan, pera lang ang nawala sa'yo. Pero hindi ang mga taong nagmamahal sa'yo, Andy. Paano pa ako harap kay Hana? Walang kapatawaran ang ginawa kong kasalanan sa kanya. Pati sa aming magiging anak na hindi pa man naisisilang, itinatuwa ko na. Hello? Oh, sandali ah. Bianca, si Andy nasa kabilang linya. Kakusapin ka raw niya. Oh, sige, sandali, ha? Salamat, Nelson. Okay. Hello? Bianca, Oh, Andy. Ano, kumusta ka na?
Hindi ka pa rin ba magre-report dito sa dyaryo? Siguro, simula next week, regular na akong magre-report dyan. Aba, good news yan ah. Good news yan para kay Nelson. Masasabayan mo siya sa layout ng pahina mo habang nagdo-drawing ka. Bianca, salamat ha. Salamat saan? Sa pagmumulat mo sa aking pagkakamali. Sus! Kalimutan mo na nga ang mga bagay na yon. Ang pinakamagagawa mo ngayon, mag-focus ka ulit sa mga obligasyon mo, sa mga dyaryo mo. Seryoso. Maraming salamat. Kundi dahil sa'yo, hindi muling maibabalik ang tiwala sa akin ni Hana. Ikaw ang dahilan sa muling pagkabuo ng aming pagsasama. Andy, ikaw ang susi sa hinarap mong malaking pagbabago sa buhay niyo ni Hana. Ikaw at ang iyong magagandang pananaw. Dati nang mabuti ang iyong puso, kaya sa pagkamulat ka pa rin dadalhin at dadalhin na yung mga desisyon. Sa bawat pagkaligaw ng landas, hindi maramot ang mga pangunahing pagbabagong nais nating harapin sa buhay. Ang mahalaga ay ang sinseridad sa pagsasabuhay ng mga ito, mula sa sarili hanggang sa malalim na pananampalataya sa nasa itaas. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Alan Ortega. Special Sound Effects, Jerry Butia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang babaeng noon pa, may gusto na sa aking asawa. Nakita ko, yakap at hinahalikan niya si Felix. Ano? Napakasakit, Itay. May kapalit na kaagad ako sa puso ng asawa ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Para sa marami, sa pagtatrabaho sa ibayong dagat, matutupad ang kanilang mga pangarap, malulutas ang mga suliranin. Ngunit papaano kung ito pa ang magbibigay ng ibayong kapaitan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Celia sa ating dulang sa kanyang panahon. Tay, Celia, anak! Oh, bakit hindi ka nagpasabing darating ka na? Hindi sana'y nasa lubong ka namin ng iyong asawa. biglaan po ang pag-uwi. Halika, para makita ka ng nanay mo. Oh! Tinday! Narito na ang anak natin! Dumating na si Celia! Oh, Celia! Anak! Nay, kamusta na po kayo? Ito, medyo maayos na. Salamat, anak, dahil sa mga pinadalawang pera, nakapagsagamot ako. Yo. Masaya po akong malaman na maayos na kayo. Laki ng pinangagalat ko mo, anak. Nay, Alam na ba ni Felix na darating ka ngayon? hindi po, Tay. Pero bakit, anak?
At Hindi ko po alam kung paano ko haharap sa asawa ko. Bakit anak? May problema ba? Lumadaya kaya bigla kang uuwi? Tindeng, bakit ka umiyak? Awa ako sa ating anak. Pagdaldal ko, Fidel, kasalanan ko. Kaya siya daw mahawak. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ginustong may stroke. At hindi rin natin siya pinilit na magtrabaho sa ibang bansa upang maipagamot ka. Awawa naman si Celia. Natulungan nga niya ako, pero mahawak naman siya. Paano ako magiging masaya sa nangyari sa ating anak? Dapat matulungan natin siya sa kanyang problema upang huwag masira ang kanyang sambahayan. Paano? Ayaw naman niya yung asawa ni kay Felix sa lahat. Hindi maaaring hindi malaman ng ating manugang na narito na siya. Kaya dapat ihanda na ni Celia ang kanyang sarili. Hindi maaaring magkamali ang kaibigan ko, kuya. Kapitbahay nila si Nanay Tinding. Kaya nga nalaman niya na narito na si Ate Celia. Kung totoo yan, Ernest, bakit hindi niya ipinalam sa akin ang kanyang pag-uwi? Kuya, subukin mo kayang tawagan si ate. Tapos, tanungin mo. Tingnan natin kung ano sasabihin niya. Talagang tatawagan ko siya ngayon. Sana makausap natin siya. Para malaman natin kung ano talaga ang totoo. Oh, bakit, kuya? Hindi ko makontak ang cellphone niya. Diyos ko. Lumalapit po ako sa'yo. Nakikiusap. Tulungan mo ako. Bigyan mo ng lakas ng loob upang maipagtapat ko kay Felix ang masakit na nangyari sa akin. Ayaw ko pong isipin niyang pinagtaksilan ko siya. Dahil mahal na mahal ko siya. At lalong ayoko mawala siya sa akin. Parang mo na pong awa, Diyos ko. Tulungan mo po ako. At sana matanggap pa rin ako ng aking asawa. Anak, Kayo pala, Inay. ayaw ko sanang gambalain ka sa pananalangin mo. Pero may bisita ka. Ho? Sino po, Inay? Sino po ang bisita ko? Totoo nga palang narito ko na, Celia. Bakit inilihim mo sa akin ang pagdating mo? Sa iba ko pa nalaman. Sorry. I'm sorry, Felix. Wala kasi akong lakas para sabihin sa'yo ang lahat. Ano ba yun? Sabihin mo. May naging problema ka ba sa naging amo mo sa Saudi? Felix. Celia, asawa mo ko. Ano man ang problema mo, karapatan kong malaman. Pinagsamantalahan ako ng amo kong lalaki. Diyos ko. At ang masakit pa, nagbunga ang kanyang kahayupan.
ibig mong sabihin? Buntis ako, Felix. Buntis ako. Hindi. Hindi. At yun ang dahilan. Kaya hindi ako makaharap sa'yo. Felix, mahal na mahal kita, alam mo yan. Celia. Pero ganito ang sinapit ko. Parang minako. At dinadala ko pa ngayon ang anak ng hayop na lalaking gumasa sa akin. Bakit namin sinapit ito, Ernest? Bakit? Kuya, tama na yan. Lasing ka na eh. Kaya mo ko. Gusto kong malunod sa alak para makalimot ako kahit sandali. Ang problema ko, Kasalanan din naman ni Hipag eh. Ernest, Kung hindi siya nag-abroad, hindi niya sasapitin yun. nagtrabaho siya doon para maipagamot si Nanay Tinding. O anong plano mo ngayon? Huwag mong sabihin tatanggapin mo siya. Tanggal niyang pinagbubuntis. Mahal ko asawa ko, pero nalilito ako. Kung narito lang ang lumapastangan sa kanya, mapapatay ko siya. Kuya, kapag inako mo ang dinadala ni Hipag, pagkatawanan ka ng mga taga rito. Bakit ka narito, Chona? Dinadalaw kita. Alam ko nalulungkot ka dahil sa nangyari doon sa taksil mong asawa. Paano mo nalaman ang tungkol kay Celia? Felix, my love, may pakpak ang balita. May tenga ang lupa. Liliwanagin ko lang sa'yo, ha? Hindi nagtaksil sa akin si Celia. Nilapastangan siya ng kanyang amo. Paano ka naman nakatiyak? Wala ka naman dun. Matinong babaeng asawa ko. O bakit siya nagpabuntis sa iba? Chona, tumigil ka na! Easy. Easy ka lang, Felix, my love. Gusto ko lang namang mamulat ka sa katotohanan para wag mo nang tanggapin ang harot mong asawa. Sabi nang tumigil ka na eh! Ako na lang ang tanggapin mo. Chona, Alam mo naman, di ba? Noon pa mahal na kita. Paliligayahin kita. Bibigyan kita kahit ilang anak. Huwag mo na lang pabalikin dito yung maruming asawa. Celia, saan ka galing? Bakit ka humahagulgol? Nagpunta po ako sa bahay namin ni Naitay para sana kausapin si Felix. Pero nasaktan ako ng labis sa nakita ko. Bakit? Ano nakita mo? Si Chona! Shona, Ano yun? Ang babaeng noon pa may gusto na sa aking asawa. Nakita ko. Yakap-yakap niya, tinahalikan niya si Felix. Ano? Napakasakit. Tunay, Tay. May kapalit na kaagad ako sa puso ng asawa ko. Kuya, inumin mo na itong gamot mo para gumaling ka na. salamat, Ernest. Ay, may ibabalita nga pala ako sa'yo. Galing ako kanina sa bahay ng kaibigan ko. Yung kapitbahay ni Nanay Tinding. At nalaman ko na 3 araw na palang wala sa bahay nila sila Ate Celia. Ano? Saan sila nagpunta? Hindi alam ng mga kapitbahay nila, kuya. Bakit ginawa yun ni Celia? Bakit niya ako iniwan?
Balak mo ba siyang hanapin? Mag-iisang taon na mula nang huli kami magkita ni Felix. Kumusta na kaya siya? May anak na kaya sila ni Jonah? Felix, mahal na mahal kita. Pero bakit ang dali mo kong napalitan? Siguro dahil marumi na ako. At ngayon nga ay may anak na mula sa ibang lalaki. Celia? Kumusta ka na? Felix, Siguro inakala mo pinaldan kagad kita. Ang totoo kung nagtagal ka sa bahay, nakita mo sanang pagtulak ko kay Jonah. Hindi kagad kita nabalikan dahil sobra akong naguluhan sa nangyari. Nagkasakit pa ako. Pero hindi nagbagong pagmamahal ko sa'yo. Kaya hinanap kita. totoo bang sinasabi mo? Totoo. At handa kong tanggapin ang batang isinilang mo. Diyos ko. Maraming salamat po, Diyos ko. Dumanas man ang kasawian ng tapat sa sumpaan, sila'y hindi malulugmok, sapagkat sila'y kanyang aalalayan. Muling liligaya ang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hello po, Aling Cecilia. Si Francis po ito, classmate ni Raymond. Oh, Francis. Bakit ka napatawag? Kasama niyo sa outing si Raymond, di ba? Opo, kaya lang, Ano? Kaya lang. Ano? namangka po sila ng iba naming kaklase. At sinamampalad po na lumubog ang sinakyan nilang bangka. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong madalas dumanas ng kabiguan. Ngunit ito kaya'y panghabang buhay? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cecilia sa ating dunang sa kanyang panahon. Cecilia, ginabi ka na naman. Sabi mo wala kayong overtime ngayon. Pasensya na po, Inay. Namasyal po kasi kami ni Raymond. Bakit madalas mo nang kasama lalaki niyo, ate? Sinagot mo na ba siya? Oo.
Kahapon lang, Armando. Ano? Ay, anak naman. 17 taon ang tanda mo sa kanya. Tiyak na lulukuhin ka lang noon. Hindi naman. Tama si inay, ate. Kung yun ngang dalawang nauna mong nobyo na kasing edad mo, niloko ka eh. Lalo na yan. Dahil ang bata niyan eh. Tinulungan mo pa mga iyon. Oo, anong ginawa? Iniwang ka rin. Inay, iba si Raymond. Armando, naniniwala ako na hindi siya tulad ng mga lalaki na nanakit ng damdamin ko. Hindi nga siya humihingi ng kahit na anong pabor sa akin. At sa lahat ng lakad namin, laging siyang gumagastos. Ay naku ate, malamang pakitang tao lang yun. Huwag ka naman sanang ganyan. Huwag mo agad hatulan. Naniniwala ako hindi siya mapagsamantala sa mga kabiguan kong dinanas. Hindi ako nawawala ng pag-asa na matatagpuan ko rin ang tinakda para sa akin. At iniisip mo na si Raymond yon. Ano? Sana naman, bigyan niyo siya ng pagkakataon. Raymond, kanina pa tayo dito sa park. Kanina ko pa rin napapansin. Malungkot ka. Masama pa pakiramdam mo? Hindi, Cecilia. Alam ko na may problema ka, ano? Ano yun? Nagsara na yung pinapasukan kong restaurant. Kaya pala malungkot ka. Di bali, makakakita ka rin naman ng ibang mapapasukan. Talagang hindi ako dapat mawala ng trabaho dahil ayokong mahinto sa pag-aaral ko. Yun lang palang pinoproblema mo. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Ha? Oo, ako ang bahala sa pag-aaral mo. Pati na sa iba mo pang gastusin. Nakakaya naman sa'yo. Raymond, ang nagmamahalan, nagtutulungan at nagdadamayan. Kaya, hayaan mong damayan kita sa iyong problema. Pero lalo lang mag-iisip ng hindi maganda sa akin sina Aling Choleng at Armando. Ay, huwag mo silang isipin. Hindi ko naman sasabihin sa kanila eh. Kaya sige na, bumayag ka na. Pero... Pag nagkaroon ka ng trabaho, o di bayaran mo ko. Tol, ibig mong sabihin, si Aling Cecilia na nagpapaaral sa'yo? Oo, Francis. Wala na kasi akong trabaho eh. At ayaw naman naming mahinto ako. Kaya pinag-aaral niya ako. Ang swerte mo naman. Iba na talaga pag may jowa na eh. Kahit matanda na, may stable job naman. Francis, kahit malaking tanda sa akin ni Cecilia, mahal ko siya. Hindi ko siya niloloko. Sigurado ka, Tol? Baka hindi ka na mabigyan ng anak noon. Ikaw rin. Mamahalin ko siya. Magkaanak man kami o hindi. Gusto kitang makausap, Raymond. Kaya inabangan kita rito sa daan. Tungkol saan, Armando? Ate Cecilia, ang gusto ko, layuan mo ang kapatid ko. Armando, mahal ko kapatid mo. Sinungaling! Ano ko? Ha? Sinuntok mo ko. Dahil alam ko, niloloko mo lang ang kapatid ko. Pera lang niya ang gusto mo. Hindi nagkakamali ka. Alam ng Diyos na malinis ang damdamin ko kay Cecilia. Huwag mo nang isama rito, Diyos. Ito ang tandaan mo. Kapag hindi mo nilayuan ang kapatid ko, hindi lang suntok ang matitikman mo. Bakit mo ginawa kay Raymond yun, Armando? Bakit? At nagsumbong pala sa yung lalaking yon. Nakita ko ang pasa niya. Natural! Aalamin ko ang dahilan doon. Kaya nalaman ko. O ngayon sumagot ka, bakit ginawa mo yon? Bakit, Armando?
Sinaktan mo ba si Francis? Nay, ipinakita ko lang sa lalaking yun na pinoprotektahan ko lang si ate. Kaya hindi niya pwedeng lokohin. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Hindi ba ako karapat dapat mahalin ng isang lalaki? Wala ba akong katangian? Ate Cecilia. Tama na! Tumigil na kayo! Nakakahiya sa makakarinig sa inyo. Kung kailan kayo nagkaedad, saka kayo nag-away. Si Armando pong may kasalanan, Nay. Bakit? Pagbabantaan niya pa yung tao. At anong gagawin mo sa kanya, ha? Kung hindi siya lumayo, ano? Papatayin mo? Ha? Ate. Ito, tandaan mo, Armando. Kapag may masama kang ginawa kay Raymond, isama mo na rin ako dahil hindi na kita mapapatawad. Pag ginawan mo pa siya ng masama. Buti ka pa, Tol. Natanggap ka sa ina-applyan natin trabaho. At ang laki pa ng magiging sweldo mo. Oo makakahanap ka rin ng mapapasukan mo. Magtsaga ka lang at huwag kang mawala ng pag-asa. Matalino ka kasi. Tol, si Cecilia ang naging inspirasyon ko. 2 years na nga pala kayo, no? Ang bilis ng panahon. Oo nga eh. Ngayon, graduate na tayo at magtatrabaho na ako. Ano na ngayon ang balak mo? Yayayain ko na siyang pakasal. Sure ka? Oo naman, noon pa. At masaya ako dahil matutupad ko na ang pangako ko sa kanya. Nay, asan si ate? Wala naman siyang pasok ngayon sa office, ah. Sabi ni Raymond, may aasikasuhin daw sila. Nag-aaral pa ba lalaking yun? Ay, sabi ng ate mo, graduate na. May trabaho ng araw. Buti naman, hindi pa niya iniiwan si ate. Alam mo anak, tingin ko ha, tapat talaga siya sa ate mo. Kaya hayaan na lamang natin siya. Ano nga malay natin? Baka nga si Raymond ang itinakda ng Diyos para sa iyong ate. Talaga? Magpapakasal na kayo ni Raymond ngayong graduate na siya? Oo, sabi Mildred. Nag-start na nga kami mag-ayos ng mga papeles. Wow! At last! Ikakasal din ang best friend ko. At hindi ako niloko ng minahal ko this time. I'm so happy for you, Cecilia. Thank you, Mildred. Ay, teka. Alam na ba ito ni na Aling Choleng at Armando? Hindi pa. Sorpresa namin ito. Sasabihin namin, mag-okay na ang lahat. Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Sino kaya to? Number lang yung nasa screen. Sige na, sagutin mo na para malaman mo. Oo, sige. Hello? Sino po sila? Hello po. Aling Cecilia? Si Francis po ito. Dating classmate ni Raymond. Oh, Francis. Bakit ka tumawag? Kasama niyo sa outing si Raymond, di ba? Opo. Kaya lang Kaya lang ano? namangga po sila ng iba naming kaklase. At sinamampalad po na lumubog ang sinakyan nilang bangka. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi totoo yan. Diyos ko. Patuloy ako nakikiusap sa inyo. Ibalik niyo po si Raymond sa akin.
talagang siya ang inyong tinakda para sa akin. Pakiusa, iligtas niyo po siya. At hayaan po ninyong matuloy ang aming kasal. Cecilia, kumain ka na, anak. Eto, dinala ko na rito ang tanghalian mo. Wala po akong ganang kumain. Cecilia, kagabi ka pa hindi kumakain. Iyak ka pa ng iyak. Nay, Ayan nga, oh. Ay, magana mga mata mo. si Raymond, hindi siya maaaring mamatay. Pakakasal kami, Nay. Ano? Nakakasalang ka niya. Opo. Nagsimula na nga kaming mag-ayos ng mga papeles para sa kasal namin. Kaya hindi siya maaaring mamatay. Oh, Diyos ko. Kung ganun pala, mali kami ni Armando sa hinala sa kanya. Nay! Nay! Ate Cecilia, may narinig akong balita sa radyo tungkol kay Raymond. Ano yun, Armando? Ano yung narinig mo? Raymond, kumusta ng pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang katawan ko, Cecilia. Salamat sa Diyos. Hindi ka niya kinuha sa akin. Akala ko, tuluyan ka nang mawawala. Hindi mangyayari yun. Dahil tutuparin kong pangako ko sa'yo. Magpapakasal tayo. Medyo matatagalan nga lang ngayon kasi kailangan ko pang magpagaling. Pero siguradong matutuloy yun. Oo, Raymond. At maligaya ako dahil natagpuan ko rin ang kanyang itinakda para sa akin. Kanyang dinirinig ang may malinis na puso. Pinapawi ang lumbay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang